Pagtakas ni Drew sa kulungan, dumiretso ito sa bahay nila. At naabutan ito ni Cherry Red. Kaya gano'n na lang ang gulat ni Cherry na makita si Drew na nasa bahay nila. Cherry, anong ginagawa mo dito? Sino nagpalabas sa'yo sa kulungan? Drew, tell me Ate Cherry, masaya ka ba sa nangyayari sa akin ngayon? Cherry, hindi Drew. Dahil kulang pa yan sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Drew, anong nangyari sa'yo? Bakit gusto mo ako makita ang nahihirapan? Cherry, marami Drew, marami. Ikaw Drew, anong nangyari sa'yo? Asan yung inosenteng Drew na minahal ko? Drugs ba talaga yan? Pagkatao mo? Drew, hindi ko na alam Ate Cherry. Hindi ko na din alam. Cherry, hindi ka naman nagkulang sa pagmamahal, Drew. Maaga nang matay magulang mo, pero andito ako. Minahal kita, inalagaan kita, na parang kapatid ko. Andito din mga kapatid mo, minahal ka din nila. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lahat. Tinapon mo. Drew, stop! Stop! Cherry, hindi mo ba nakikita, Drew? Lahat ng ginawa mo, lahat ng nangyayari sa'yo, kasalanan mo. Lahat ng nagmamahal sa'yo, sinasaktan mo. Ako, si Tori, lahat ng kuya mo, sinasaktan mo kami. Drew, stop it! Ayoko marinig. Cherry, kaya ako nagbago, Drew, dahil sa'yo. Sinaktan mo ko ng sobra. Nagulat si Cherry nang biglang may damputin si Drew at akmang ihahampas ito. Inihampas ni Drew ang kinuha niyang bagay sa kanyang ulo. Cherry, tama na Drew, tama na, tama na. Drew, napakasama kong tao. I don't deserve to be loved. I'm sorry, Ate Cherry. I'm so sorry. Ako ang nakapatay sa tatay mo. Drew, bangag ako ng gabing yun. Natakot ako baka isumbong niya ako kay Papa. Kaya, Cherry, huwag mo nang ikwento sa akin kung paano pinatay si tatay. Drew, Ate Cherry, sorry. I'm so sorry. Tatanggapin ko lahat ng parusa mo sa akin. Kung gusto mo ako pagdusahan, sige lang. Kung ito ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ko. Cherry, tatay ko yun, Drew. Drew, naiintindihan ko. Aantayin ko hanggang sa mapatawad mo ko. Hindi ako mapapagod na humingi ng kapatawaran sa'yo. Cherry, Drew, hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita. Dumating si Dave at naabutan nitong duguan si Drew. Dave, Drew, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Cherry, wala akong ginawang masama sa kanya.
Bakit parang ako na lang lagi may kasalanan? Drew, it's my fault, kuya. Dave, stay away from Drew. Stay away from my brother. Dave, Manang, pakalabas ang first aid kit. Drew, alam niyo na ang totoo. Kuya pa ako is right. Kailangan ko sabihin ang totoo. Kailangan ko lahat pagbayaran kasalanan ko. Dave, hindi mo lahat kailangan pagbayaran ang lahat ng to. Drew, hindi ka safe dito. Hindi ko alam kung ano pwedeng mangyari sa'yo dito. Inutos ni Paco na hanapin agad ang kapatid ng tumakas na si Drew, pero hindi niya alam na dumiretso ito sa bahay nila. Samantalang si Seb ay patuloy pa rin na iniimbestigahan dahil nandun siya nang mangyari ang pagpatay kay Gold. Seb, natakot ako nang tinutukan ako ng baril ni Gold. Mabuti na lang natanggal ni Florabel ang pagkagapos sa kanya. Tinulak niya si Gold. Tinabunan niya ng una ng mukha. Natakot din ako na wala nang malay si Gold. Pero self-defense lang ang ginawa niya. Tinanong na abogado ni Seb ang mga nag-iimbestiga kung makakalabas na ba si Seb. Ang sabi ng mga ito, hindi pa, dahil wala pang malinaw na investigasyon. At si Florabel ay patuloy ding iniimbestigahan sa nangyari. Sinabi nito na self-defense ang kanyang ginawa, hindi niya sigurado kung namatay si Gold sa pagtukit niya ng unan sa mukha. Dahil maaaring namatay din daw ito sa heart attack. Florabel, di ba kayo mga investigador? Alamin niyo. Tinanong ng mga ito kung saan nanggaling ang mga pasa sa katawan ni Florabel. Florabel, hindi pa ba obvious? Binububog niya ako kahit noon pa lang. Si Seb ay mananatili pa rin sa kulungan hanggang patuloy pa rin na iniimbestigahan.